So eto na mga kababayan. Nako mga kabatid, kabahan na po, no? Ang itlog ni Bato de la Rosa at ni Senator Bongo. Ayon kasi sa balitang ito mga kabatid, next in line na po mga kababayan, itong si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo, no? Ayon daw po yan sa ICC. Mga kabatid, talagang hindi na natin to makikita si Bato sa mga susunod na araw dahil panigurado, no, magtatago na rin talaga ito ng todo-todo mga kababayan. And ito din si Bongo, panigurado mga kabatid, kakaripas na rin ng takbo ito. Oh, nagkakasingila na mga kabatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutan, no, na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So bago tayo magpatuloy mga kabatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Oh, mga kababayan. Nako, Bato, no? Talagang galingan mo na hindi ka mahuli. No, dahil panigurado 'yan mga kababayan. Pag nahuli itong si Bato, diretso na to mga kabatid sa selda sa ICC. At wag lang sanang mangyari mga kabatid, no, na buhayin muli ni President BBM itong si General Torre at ibalik pansamantala mga kababayan, no, bilang PNP chief. Panigurado mga kabatid, may kalalagyan talaga itong si Senator Bato at itong si Senator Bongo. Alam niyo naman mga kababayan, pag si General Torre na ang gumalaw mga kabatid, pulido. Oh, si Kibuloy nga no, na nagtago sa kung saan kuweba nagtago ito si Kibuloy. Naligwak nga Ikaw pa kaya, Senator Bato? Oh, lalo na itong si Bongo, mga kababayan. Nako, mga kabatid, nagpapanik na rin talaga itong si Bongo ngayon. Oh, tingnan natin kung hanggang saan, no, yung yabang nyo. Kasi nung panahon ni Digong, ang yayabang yung sumagot sa media no? Akala mo kung sino, 'di ba? Ngayon, tignan natin kung hanggang saan yung mga kayabangan nyo noon. Tuloy. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant. Nako, mga kapatid. Christmas party in The Hague na yata ito mga kababayan. Oh, maliban kay Bato at kay Bongo mga kababayan, meron pang 8, no, na isasabay sa kanila mga kabatid. Nako, doon na talaga kayo magre-reunion yan sa sa selda sa ICC. Panigurado, no, itong 8, isa na dyan si Albayalde, si Danao, tapos sino pa ba yon? Basta yung mga no, yung mga pumalit kay Bato bilang PNP chief, no, yan yung mga papalitan mga kababayan. And I think pati si Sinas yata mga kabatid kasali dito. Tapos yung isang Marcos, no, kung hindi ako nagkakamali, pati yung isang Marcos yata na tawag nito na pulis, no, na kung saan ito po yung nag-operate doon sa saan ba yon? Sa Albuera, Leyte yata yon mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. Kasali yata yon mga kabatid. Dahil pangunahing suspect din yon, kung hindi ako nagkakamali pangunahing suspect din yon doon sa nangyaring massacre mga kababayan sa isang drug lord. Alam niyo mga kabatid, ganito lang po kasimple ang batas sa Pilipinas. Regardless kung gaano pa, no, kalagim yung krimen na ginawa mo, mga kababayan, entitled pa rin sila mga kabatid sa tinatawag na due process. Oh, merong due process mga kabatid na tinatawag, no? At dapat mga kababayan, hindi talaga pwedeng ilagay, no,
sa kamay ng isang tao ang batas. Si Duterte kasi mga kabatid, no, para mabigyan niya ng full protection ang negosyo ni Michael Yang dito sa Pilipinas, no, which is illegal na droga din naman mga kababayan. Lahat ng kakumpetensya ni Michael Yang mga kabatid, pinagurgur po ni former President Duterte. Pinagurgur niya mga kababayan. Ginamit niya ang PNP mga kabatid noong panahon niya, no, para malinis lahat ng kakumpetensya ni Michael Yang. Ang problema lang mga kababayan, marami pong mga inosenteng Pilipino ang nadamay. And ginamit pa nila mga kabatid as propaganda, no, sa kanilang tinatawag na war on drugs. 'Di ba? Wala pong hustisya mga kababayan sa panahon ni former President Duterte. Basta may tattoo ka, maitim ka, nakatira ka sa squatter, no, at mukhang dugyot ka mga kabatid, automatic pag nag-uplantokhang sila dati mga kababayan, nagiging suspect ka na. Kahit wala pa silang pruweba mga kabatid na ikaw ay gumagamit nga ng impinagbabawal na pulburon o droga mga kabatid. Ganon ang ginawa ni Duterte. At ang mas malupit doon, no, ginawa pa nilang katuwaan. Dahil itong si Bongo mga kabatid, ayon kay Garma, no, kumaga mga kababayan, nag-fundraising sila eh. Fundraising ba ang tawag doon? Hindi ako sure Kumbaga para bang kung sino yung may pinakamaraming magurgor, no, mas marami yung award na makukuha niya. Kaya nadawit si Bongo dito mga kabatid dahil siya ang utak ng reward system. Ayon po yan kay Royina Garma, no, na kabit po mga kababayan ni former President Duterte. Kumpirmado yan Si Montolfo po mga kababayan na nagsiwalat niya na itong si Royina Garma nga ay naging kabit po ni former President Duterte. And si Royina Garma din mga kababayan, no, ang nagsiwalat patungkol dito sa involvement ni Bongo. Na ito nga daw si Bongo mga kapatid, ayon kay Royina Garma, ito yung nagbibigay ng pabuya sa mga pulis na maraming nagugurgor sa kalye. Dawit dito mga kababayan si Bongo. Walang kawala si Bongo dito mga kapatid. Ngayon mga kababayan, it's payback time na po. Si Digong, no, talagang nanindigan. Ito kayang mga kasama niya mga kapatid, kasing tapang din kaya niya ito. Ngayon pa lang mga kababayan, si Bato mga kapatid, kumaripas na po ng takbo. At hindi na po nagpapakita sa Senado. Abay dapat pagkaganyan mga kababayan, wag na rin bigyan ng sahod 'Di ba? Kasi mga kapatid, biruin nyo, nagpapasahod tayo ng isang senador na hindi naman ginagampanan itong kanyang trabaho. Di ba mga kababayan? Kung tayo nga mga kapatid, pag hindi lang tayo pumasok ng 5 araw sa trabaho natin sa ating mga kumpanya na pinapasukan, automatic yan. No? Awol ka na kaagad. Pero itong sila Bato, mga kababayan, sumasahod pa rin ng 300,000. Pumasok man o hindi mga kapatid, pinapasahod pa rin. Napaka-unfair niyan mga kababayan. Anyway, tuloy muna natin to. Dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Tokhang. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Nako. Wala na tong kawala. Matatanda ang kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa. Ibig sabihin mga kabatid,
yung sinabing warrant ni Ombudsman Remulla ay may katotohanan pala talaga yon, 'di ba? Kung kaya naman mga kababayan, itong si Bato, matapos i-anunsyo ni Remulla yun mga kapatid, kumaripas agad ng takbo. Alam pala siguro yata ni Bato mga kababayan, na lehitimo yung sinasabi ni Remulla, 'di ba? And para makatakas, no, para makatakas siya mga kapatid, umaksyon na siya kaagad. Hindi na agad siya nagpakita mga kababayan matapos pong i-anunsyo ni Remulla na may warrant na siya coming from ICC. Oh, eto na mga kapatid, lumalabas na po ang katotohanan ngayon. Tuloy. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umano'y warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Christina Conti, kung Baka naman kasi, no, nagawa na yung warrant. Yun yung ibig sabihin ni Ombudsman Remulla. No, gawa na yung warrant, no, ipapadala na lang sa Interpol para ma-serve dito sa Pilipinas. No? Tama naman yung sabi ng DOJ na wala pa silang natatanggap. Kasi baka nung time na inanunsyo ito ni Ombudsman Remulla, kakagawa lang po ng warrant mga kapatid. At hindi pa nga na ibibigay sa Interpol para dalhin dito sa Pilipinas. Pero ang bottom line is, legit mga kababayan na may warrant na si Bato. And I'm sure mga kapatid, itong sila Bato, meron din tong mata ngayon doon sa ICC. Kaya nung lumabas ito sa bibig ni Remulla, baka pina-counter check ni Bato. Paki-counter check nga kung totoo na meron na akong warrant. O nung sinabi siguro ng informant nila na, yes po, Senator, nagawa na po yung warrant ninyo. Pwede ko maripas agad ang takbo si Bato. Duwag pala mga kapatid. Oh, make my day ka pa ha? Oh, ngayon, saan ka? Oh, di ba? Nagtatago na. Inay ko po. Tuloy. sakali, hiwalay na tatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Nako. Kumbaga mga kababayan, magkaibang channel po sila dyan sa ICC. No? Lahat ng sasabihin ni Bato mga kabatid, no, ay hindi makakatulong kay former President Duterte. At lahat din ng sasabihin ni former President Duterte, no, ay hindi rin makakatulong kay Bato de la Rosa. Yan po ang ibig sabihin niyan mga kababayan. No? Kumbaga, separate yung channel ng kaso nila mga kapatid. Kasi alam naman natin mga kababayan, itong si Digong, mahilig tong magsabi na ako na lang ang singilin nyo. Wag na yung mga tao ko dahil inutusan ko lang yan. Mahilig siya sa mga ganyang linya eh. Ibig sabihin mga kapatid, kahit ganyan pa ang bitawang statement ni former President Duterte sa ICC, hindi pa rin ito mga kababayan, hindi pa rin ito makakatulong kay Bato de la Rosa. Oh, paano yan, Senator Bato? Kanya-kanya kayo dyan ngayon. Oh, ang tanong, kaya ba magbayad ni Senator Bato mga kapatid ng abogado tulad kay Kaufman na allegedly 150 million daw ang monthly mga kababayan? Oh. Yun yung isa sa mga bagay mga kapatid kung bakit takot na takot si Bato na makulong siya sa ICC. Dahil sa abogado pa lang mga kababayan, no, talagang yung kalbo niyang ulo mga kapatid, mababalatan na talaga yan. No, sa kakaisip kung saan siya kukuha ng ipambabayad niya, no, sa kanyang magiging defense lawyer diyan sa ICC. Pero panigurado mga kapatid, itong si Bato, kapag nandyan na yan sa ICC, hindi yan sasaluin, no, nitong mga Duterte. Kasi mga kababayan, sobrang mahal mga kapatid ng abogado. Oh, biruin mo, 150 million. Di ba? Kahit sabihin natin meron kang naipong 1 billion dyan, nako, 10 buwan lang yan. No? Saktong-sakto lang yan sa 10 buwan. Oh.
Hanggang doon lang yan, bato. And I'm sure, kahit magtulong-tulong pa, yung mga supporters nyo dito na sinasabi nyo 32 million, kaya 25 million lang naman yung nakita nating bumoto kay Bongo noong nakarang eleksyon. Kahit magtulong-tulong pa yan mga kapatid, no? Hindi po nila kakayanin yung 100 million, no, na pambayad sa abogado buwan-buwan. Kaya kung sakali man mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, no, makulong sa ICC mga kabatid, talagang diyan na siya tatanda talaga. No? Wala na talagang pag-asa mga kababayan na makalaya pa itong si Bato. Wala siyang pera eh. 'Di ba? Wala siyang pera mga kabatid. Tandaan nyo, diyan sa dahig mga kababayan, hindi na po peso yung currency diyan. 'Di ba? Ibang currency na po 'yan mga kapatid. Kaya itong si Bato, kahit sabihin natin mayaman man siya ngayon na tinatago, kukulangin 'yan, panigurado. Buti na lang itong si Duterte mga kapatid, no? Dahil nakapag-ipon-ipon ito ng malaking pera noong administrasyon niya. Kasi nga mga kababayan, 7 trillion yung naibulsa nila eh. 'Di ba? 7 trillion yung inutang niya mga kapatid noong administrasyon niya, plus yung kickback pa niya, no? Yung monthly kickback pa niya sa mga negosyo ni Michael Yang. Oh, 'di ba? Ilang milyon 'yon? Umaabot yata ng 30 to 60 million ba 'yon? Talagang may naipon si Tatay Digong nyo. Eh itong si Bato, meron kaya? Oh. Itong si Bato mga kababayan, literal na ginamit lang naman itong instrumento ni Digong eh. 'Di ba? Dahil ang tawag nito, ang ginamit kasing armas ni Digong ay ang PNP. So sa pamamagitan ni Bato mga kabatid, lahat ng kagustuhan ni Digong noon nagagawa niya dahil hawak niya sa liig itong si Bato na kung saan dating PNP chief, mga kababayan. Oh, yun lang naman ang pakinabang ni Bato. Unlike kay Bongo mga kabatid na iba talaga, no, ang relasyon ni former President Duterte at ni Senator Bongo. Dahil marami silang pinagsasaluhang mga negosyo mga kababayan. Oh, 'di ba? Maraming hawak na tawag nito na mga kumpanya itong pamilya ni Bongo. Na kung saan sa pamamagitan naman ni Digong mga kabatid, no, pwede silang kumita sa gobyerno ng bilyon-bilyon. O ngayon si Digong, no, siya yung ginagamit na instrumento ni Bongo para makakuha ng kontrata sa gobyerno at kumikita din si Digong kay Bongo. Kumikita din si Digong kay Bongo mga kapatid. Oh. Kaya sa kay Bato at kay Bongo, iba ang klase ng relasyon na meron si Duterte sa bawat isa sa kanila. Itong si Bato mga kababayan, wala to mga kapatid. Oh, panigurado hindi sasaluhin 'yan, no, ng mga Duterte pag nakulong yan sa ICC. Sasabihan lang yan ni Sara na, Senator, kanya-kanya na lang muna tayo. Kasalanan mo naman yan eh, kung bakit nagpahuli ka eh. Eh baka nga mga kabatid, si Sara Duterte pa nagsabi kay Bato na Senator, magtago ka na. Oh, dahil yung pera namin sapat lang para sa tatay namin. Pag nahuli ka, there is no guarantee na matutulungan ka namin. Mahal ng abogado eh. Kanya-kanya na lang muna tayo. Oh, 'di ba? Baka nga si Sara pa ang nagsabi kay Bato na kumaripas ka na ng takbo habang maaga pa. Takbo habang may lupa ka pang matatakbuhan. Lalay. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila no-show na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Di ba? Pero dun sa kaso Baka nga si Sara talaga ang nagsabi. Senator, no, take my advice. Habang maaga pa, tumakbo ka na. Yan lang ang maitutulong ko sa iyo ngayon. 'Di ba? Kasi pagka nahuli ka at napunta ka na doon sa piitan ng ICC, Senator, there is no guarantee na makakapag-extend pa kami ng tulong namin sa iyo.
Dito nga sa tatay namin, hirap na kami. Dadagdag ka pa. Taloy. Ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukhang na nakapagtala ng libo-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Alam niyo mga kababayan, legit itong si Conte. Kasi sila yung nag-file ng kaso, mga kapatid. Kaya lahat ng sasabihin ni Conte dito, dapat talaga nating paniwalaan yan, mga kababayan. Tandaan nyo, Defense Counsel to, mga kapatid, ng mga biktima ni Digong. Sila yung nakakaalam kung sino-sino yung mga finailan nila ng kaso na involved dito, mga kababayan, no, sa tukhang ni former President Duterte. Kaya itong si Bato talaga, mga kapatid, at si Bongo, Di bale, si Bongo, malaki-laki na rin yung nahut-hut ng kanyang pamilya, no, mula sa mga government infrastructure projects. Medyo malaki-laki na rin yung naipon niya. Si Bato lang talaga, dito ako nag-aalala kay Bato. Mga kapatid, kakarampot lang ang yaman ni Bato, no? Kumpara dito kay Bongo at kay Digong. Kaya panigurado, mga kababayan, itong si Bato, mga kapatid, talagang sa kangkungan to pupulutin kapag nakulong na ito sa ICC. Yan yung sigurado dyan, mga kababayan. Redacted o burado ang mga pangalan nila, pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Yung pinakauna is someone who is close enough. So redacted. Number 2 is police officer, tapos appointed, and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. May ganun Yung close friend, mga kapatid, sino kaya yan, ano? Ang pagkakaalam ko na close friend ni Digong talaga is si Royina Garma. Malamang, mga kababayan, isa din si Royina Garma talaga sa makakasuhan ng ICC. Naniniwala ako dyan, mga kababayan. No, dahil si Royina Garma, no, malaki kasi din ang ginampanan niyang papel, no, doon sa tukhang ni former President Duterte. And marami siyang naging benefits, mga kababayan, kay Tatay Digong. Maliban doon, mga kabatid, sa tawag nito, yung pagiging friends with benefits nila. Nandun pa yung pagiging kuha niya sa PCO. Sa PCO ba yata yun? No, yung binigay sa kanyang posisyon doon. Nandun yun, mga kababayan. Isa yan sa mga benepisyo na talagang natamasa ni Royina Garma. Kaya I doubt, no, mga kabatid, na kasali dito si Royina Garma sa mga kakasuhan ng ICC. And nako, mga kababayan, kawawa dito si Juan, no? Kawawa dito itong kabit ni Digong. Itong nanay ni Juan, itong nanay ni Kitty Duterte. Kasi pag nandun si Garma, nako, may taga-masahe na ng itlog ni Tatay Diggs nyo. Logi yung sino nga bang pangalan ng nanay ni Kitty Duterte? Logi siya, dahil nasa labas lang sila. Hanilet pala, no, si Hanilet Abansenya. Logi si Hanilet, mga kabatid, dahil pag nagkataon, kung isama si Garma sa mga kakasuhan, edi magkakasama sila doon sa loob. Ngayon, mga kababayan, may tagahimas na ng itlog ni Tatay Diggs nyo. Samantalang si Hanilet, tigang na sa labas. Di bale, nandyan naman si Philip Salvador. Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti,
8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Nakaw. Bato. 8 taon. Oh, 150 million per month, no? Sa abogado na pwede mong kunin para maging defense counsel mo diyan sa ICC, 150 million per month. Oh. Sabihin natin 100 million. Oh, 8 taon ang tatakbuhin ng paglilitis. Baka 3 months pa lang ubos na yung yaman mo. Oh, paano yan, Senator Bato? Kawawa ka talaga. Di ba? Kawawa ka talaga. Kaya kung ako sa'yo, galingan mo, no, yung pagtatago mo dyan. Or sabihin man nating makatakas ka nga, no, makalabas ka ng bansa, makapagtago ka sa ibang bansa, ganun pa rin. Wanted ka pa rin. Wala ka pa rin pinagkaiba, no, sa mga nakakulong dahil wala pa rin sa yung kalayaan mo. Siyempre mga kabatid, malalayo siya sa kanyang pamilya, 'di ba? Kaya kung ako sa Senator Bato, do your best. Kasi pag minalas-malas ka, kawawa ka. Aloy. Pero umaasa raw ang pamilya ng EJK victims na 2 taon lang ang itatagal ng paglilitis sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa raw sa pre-trial chamber ang desisyon kung fit to stand trial si Duterte. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya. Alam nyo, kung ako dito kay Tatay Digong nyo, mga kababayan, no, ipagdasal na lang talaga niya na kunin na yung kanyang buhay. Dahil sa analyzation ko, mga kabatid, no, walang plano na bumaba sa pwesto itong kanyang mga anak, no, para i-prove lang sa ICC na wala na silang malawak na impluwensya. Walang planong ganyan. Panigurado, mga kababayan, the other way around yung tutumbukin nitong pamilya ni Digong. Hindi yan bababa sa kanilang mga pwesto kung anumang pwesto meron sila ngayon, tulad itong kay Sara Duterte. Kaya kung ako dito kay Duterte, mga kabatid, ipagdasal na lang niya. No? Magdasal na lang siya kay Satanas. Satanas, ipadala mo na lang dito ngayon si kamatayan. Dahil imposible na talaga makakalaya pa ako. Di ba? Yan na lang ang gawin ni Digong para matapos na yung kanyang paghihirap dyan sa ICC. Panigurado, mga kapatid, hindi na makakauwi si Tatay Digong nyo. No? Real talk lang to, mga kababayan, ha. Base sa mga nakikita nating option ngayon na meron siya, mga kapatid, na which is imposible po, mga kababayan, no, na bababa sa pwesto itong si Sara, no, for the sake lang sa kahilingan ng kanyang ama na makauwi ng Pilipinas. Hindi gagawin yan ni Sara Duterte, mga kapatid. Dahil alam nila, no, na pag bumaba sila, mga kababayan, mawawalan na po sila, mga kapatid, ng kapangyarihan. Although meron pa naman, no, kahit konti, pero mga kapatid, hindi na ito sapat na para maibalik pa sila sa kung anumang posisyon na meron sila ngayon. No? Hindi na po sasapat yan, mga kababayan. Oh. Kaya naniniwala ako na mas pipiliin ng mga anak ni Digong, no, na abo na lang siya iuuwi dito kumpara sa bumaba sila, mga kabatid, sa kanilang pwesto. Yun po, mga kababayan. Kaya kung ako kay Duterte, no, magdasal ka na lang, no, kay Lucifer, na sana wakasan na yung buhay mo. Dahil wala na talagang chance sa Tatay Diggs na makakauwi ka pa dito sa Pilipinas. No, kasalanan mo rin yan kasi. Well, siguro may kwan ka naman eh. May paninindigan ka naman kasi magpahanggang ngayon, nandyan pa rin naman yung pride mo eh. Oh. Kaya tanggapin mo na lang kung ano yung consequence, no, na iyong pwedeng makuha doon sa pagiging abusado mong presidente noon. No? Ikaw din naman ang gumawa niyan, kaya nasa sayo na yan. No? Kung paano ka e-exit sa mundong ito.
'Di ba? Tuloy. Sa December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon pong mag-comment yung prosecution, defense, and even yung victims ng December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyahan. At Meaning to say, magpapasko talaga si Tatay Diggs nyo sa loob ng selda ng ICC. Tsaka mga kapatid, sana wag bigyan ng special treatment itong pamilya ni Digong, during Christmas Eve at New Year, Dapat mga kababayan, itong si Digong pagdusahan niya talaga, itong kanyang kasalanan diyan sa loob ng kulungan ng walang kasamang pamilya sa Pasko o Bagong Taon. 'Di ba? Insulto 'yan mga kapatid, Kung sakali mang pagbibigyan nila itong kahilingan ng pamilya ni former President Duterte, insulto po 'yan doon sa mga biktima ni Tatay Diggs. Ilang taon silang nagtiis mga kababayan, Ilang taon nilang dinala yung sama ng loob, sa ginawa ni Duterte sa kanilang mga kamag-anak. Tapos ngayon si Digong may mga ganyang pribilehiyo. No way. Sana iilaban yan nila Attorney Conte na kung pwede, pagbawalan sana sa Pasko at Bagong Taon na makipagkita si Duterte sa kanyang pamilya. 'Di ba? Nang maramdaman naman ni former President Duterte mga kapatid kung ano yung lungkot na nararamdaman nitong 30,000 Filipinos, na pinatay niya ang kanilang pinatay niya yung pamilya or yung kaligayahan ng kanilang pamilya. 'Di ba? Biruin mo, padre di pamilya, nawala dahil lang sa propaganda ni Duterte. 'Di ba? Yung mga mahal nila sa buhay, yung mga breadwinner sa kanilang pamilya, nawala mga kababayan dahil lang dito sa tukhang-tukhang ni Duterte. Dapat maramdaman din yan mga kapatid ni former President Duterte kung gaano kasakit, ang pagkaitan ka ng iyong kaligayahan. 'Di ba? Ang pagkaitan ka na makasama mo ang iyong pamilya. Dapat maramdaman lahat yan ni Duterte mga kapatid bilang kabayaran mga kababayan sa kanyang krimen na ginawa dito sa ating bansa. Tuloy. sa earliest, so nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Kaya po, para sa amin, kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Lumutang din ang usapan kung posible pa bang mapalitan ang legal counsel ni Duterte ng kanyang dating spokesperson na si Harry Roque. Nako, mga kapatid! Pag si Harry Roque ang kinuha ni Digong, pagka sinibak nila si Kaufman at ipinalit si Roque, nako mga kababayan, 0.1 mga kapatid ang tsansa ni Digong na manalo sa kanyang kaso. Ay nako. Mga kapatid, nagiging option na ngayon si Roque nitong kampo ni Duterte bilang defense counsel niya. Ibig sabihin mga kababayan, nauubos na po talaga ang yaman nitong mga Duterte. Nauubos na mga kapatid. Biruin nyo, 150 million per month. Yung sahod ni Kaufman. Siyempre mga kapatid, hindi mo naman pwedeng pakainin si Kaufman. Tuwing nagmi-meeting kayo, hindi mo naman pwedeng pakainin si Kaufman dyan sa plaza lang ng Netherlands. Siyempre, pag magmi-meeting kayo, kakain kayo sa mga high-end restaurant pa talaga. Di ba?
sobrang gastos mga kababayan. Oh. Ngayon mga kapatid, dahil kinukonsidera na nila itong si Roque bilang maging defense lawyer ni Digong, which is pwede naman, no? Kasi accredited naman itong si Roque sa ICC. Pero mga kababayan, no, napakalabo po ng hinaharap ni Duterte mga kapatid kapag si Roque ang kinuha nilang defense counsel. And I'm sure mga kababayan, maging si Panelo aangal dito, no? Dahil palpak naman, pulpul naman na abogado itong si Roque mga kapatid. Oh, baka imbis na matulungan niya si Digong, baka mas lalo pa niyang mapahamak. And tandaan nyo, ilang beses nang pinahamak ni Roque mga kababayan si former President Duterte. Kaya I doubt, no, na papayag dito yung ibang mga kaalyado ni former President Duterte na kunin itong si Harry Roque. Ayon kay Conti, desisyon na ng pamilyang Duterte kung ikukonsidera nila ito. Pero dahil sa mga kinakaharap nitong sariling legal battles, baka raw maging disadvantageous ito para kay Roque. Humaharap sa kasong qualified human trafficking si Roque, kaugnay ng Pogo Scam Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kinansela na ng DFA ang passport ni Roque at pending na rin ang red notice request ng pamahalaan sa Interpol. Para sa Agenda Week, Di ba? Mga kapatid, kinukonsidera na nila ngayon si Harry Roque na ipalit kay Kaufman. Ibig sabihin, nauubos na ang yaman ng mga Duterte, mga kababayan. Nauubos na po. Sobrang gastos eh. Yung pagpunta-punta pa lang nila dyan sa dahig, mga kapatid, wala na. No. Sobrang sobra na po yung nilalabas nilang pera. Magkano ba pamasahe papuntang Netherlands? Oh, yung accommodation nyo pa doon na binabayaran. 'Di ba? Baka pagdating ng araw mga kababayan, dahil tatakbuhin pa daw ito ng 8 years eh. No, baka mamaya niyan mga kapatid. Nasa mga tawag nito, makikitira na lang itong mga kamag-anak ni Digong dyan, no? Itong kanyang mga anak or kabit niya. Makikitira na lang dyan ngayon sa dahig. Ang mas worst dito, baka sa plaza na matutulog mga kababayan. Diba? Nako, ito talaga ang dapat tignan ni Bato. Kung gaano kagastos yung makulong sa dahig. Ito talaga ang dapat tignan ni Senator Bato. Dahil mga kababayan, kahit yata ibenta niya yung lamang loob niya. Kahit yata ibenta niya mga kapatid yung kidney niya, kukulangin sa kanyang kakailanganing laki ng pera kapag siya po ay nakulong sa dahig. Anyway guys, kung ano-ano na po yung mga pinagsasabi ko dito. Bago ko to tapusin, gusto ko lang kayong i-remind ulit na lahat ng aking sinasabi dito ay personal na opinion ko lamang. At hindi po ito sumasalamin mga kapatid sa opinion ng mga eksperto. At hindi ko rin kayo ini-impluwensyahan na paniwalaan itong ating mga sinasabi dito dahil opinion ko lamang ito mga kababayan. Ngayon kung agree kayo, okay. Kung hindi naman kayo agree, well, nire-respeto natin yan. Dahil may kanya-kanya po tayong opinion. Hanggang dito na lang. Adios.